masama rin ang loob ko no, nung nakapag-upload ako ng video tungkol sa kanyang pagkadisgrasya kasi para bang gustong ipahiwatig sa nag-comment doon na budol yung ginagawa ko para magkapira. Hindi naman po totoo yun mga kaidol. So, masakit sa loob yun. Masakit sa dibdib yun. So, wala tayong magawa kasi hindi naman pareha yung mga pag-iisip ng tao. So, ngayon mga kaidol, kung maniwala man kayo hindi, si Caps TV po or si Kuya Caps ay talagang hindi nakasurvive doon sa hospital. Si Kuya Caps po ay pumanaw po. So hello mga Dre, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po uli sa ating channel, Birds Life TV. At huwag niyong kalimutan i-subscribe mga Dre, no? Birds Life TV po. At saka paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video na aking may upload. So wala na tayong upload na explore ngayon mga kaidol, no? Iwan ko lang kung may mga manonood pa sa aking mga video, kung sila po ba ay nakakagusto pa nito. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, kung anumang oras po ninyo ito makita yung video ko. Tanghali, umaga o gabi, anumang oras dyan, inyo po itong mapapanood. So ayan, tayo po ay ligtas po na nakauwi po mga idol, no, sa ating pinuntahan, sa aking tsuhin na namatay doon sa ibang lugar. Pinuntahan ko na hindi na lang po ako nakapagawa ng video kasi hindi papayag yung mga pinsan ko doon na i-upload natin sa YouTube. So ayan, kung nakikita po ninyo, ako po ay nakapag-upload ng video nung pumunta po kami sa isang bukirin sa aking pinsan para panguha ng durian, makapag-harvest. At hindi po tayo nakapagawa ng video kung paano kasi nagtitipid po tayo ng baterya, no? So bago po tayo ituloy natin yung ating pag-usapan ngayon, so shout out muna tayo. Shout out kay Edna Vargas, shout out, no, kay Ma'am Nit Prado, kay Chunaw Nick, shout out kay Idol Ninit Galvis, Idol Norosman, kay Idol Lin Hogo, Idol Dina Laganhon, Idol Ridros, shout out, no. Shout out kay Jing Rosales, Erlinda Balatukan, Saidam Jacob, Mami Sky, Saldo Jacob, shout out do, Sir Rolando Barito, shout out sa iyo sir, maraming salamat po. Kay Nisis Family, Garcia Family, shout out kay Lynn Samas, shout out, no. Shout out na rin kay Yamasaki rin, kay Jane Bonhorn, kay Blancy Hawkins, shout out, no, sa iyo ma'am. Sa lahat-lahat po ng sumusubaybay sa aking channel, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po mga kaidol, no. So ayan, tuloy po natin yung sa mga hindi ko po na shout out, no, shout out na lang po sa inyong lahat. So ayan po mga kaidol, tayo po ay nakaligtas na nakauwi, no, kasi nung dinaanan po natin na bahay doon sa bundok, may bahay doon, may nadaanan po tayong tao. So ayan, kinakabahan ako doon. So yan, ang pinagtataka ko lang mga kaidol, may nakakilala po sa akin doon, ilang taon po na hindi po ako nakauwi doon, pero may nakakakilala pa rin sa akin. So ayan, nag-iingat naman po tayo. So wala tayong dalang baril, wala tayong dala na kahit anong panlaban. So yung ano na lang po natin, yung pag-iingat.
So nung yung sinamahan ko mga kaidol, yung pamilya na sinabayan ko doon sa kanilang bukirin para mag-harvest ng durian, pinsan ko po yun. So ang balita niya sa akin, isa po siyang barangay tanod doon sa aming lugar. Naging ano siya, pero hindi ko alam kung ano yung buong detalye ng buhay niya mga kaidol, kasi hindi ko talaga alam kung ano na yung pamamalakad sa kanyang area o sa aming lugar, kung ano talaga siya doon. So hindi ko alam mga kaidol, kaya kahit pinsan ko yun, hindi pa rin ako wala pa rin akong kumpiyansa sa kanya, kasi mahirap po yung ibigay natin yung buong tiwala kahit kamag-anak mo. Pwede kang babalik ta rin kung magigipit yun. So yan, nakarating kami sa area. Doon ko na-upload yung video na nakapagkuha kami durian doon sa Facebook ko, sa reels ko po mga kaidol. Andun, titignan nyo lang po doon. May mga durian po kami nakuha doon. So ayan, nakauwi po kami. At ako po ay nakauwi nung Sunday ng gabi. Ang layo po ng biyahe. So ako po ay nagpapasalamat sa safe na pagbiyahe po mga kaidol. No? So ngayon mga kaidol, papasalamat lang po tayo. Andito po ngayon sa bahay, kakarating ko lang po galing sa trabaho. So ayan, ito pong sasabihin ko sa inyo mga kaidol. Puputulin na po natin yung tungkol sa aking pagpunta dun sa tsuhin na namatay. Hindi po lang kasi po ako nakapagawa ng video kasi hindi papayag yung mga ibang pinsan ko dun. So re-respeto po natin sila kung ano yung kanilang decision. So sa ngayon mga kaidol, ito ay na-post ko sa aking YouTube channel, na i-upload ko yung tungkol sa aming sa isang kasamahan namin mga kaidol na disgrasya sa motorsiklo galing sa kanyang trabaho. So hindi natin alam mga kaidol kung ano talaga yung mangyayari, no? So yung disgrasya na pinatawag mga kaidol ay hindi natin alam kung kailan darating sa yung sa'yo, darating ba sa'yo. So ayan, yung tungkol kay isang kasamahan namin, si Caps TV. Si Caps TV po mga kaidol, yung nadisgrasya sa motor, na nakapagawa po ako ng istorya doon tungkol sa kanyang nangyari, na siya po ay naano sa motorsiklo mga kaidol, at nakaano pa sa hospital ay kasi sa kanyang nangyari. So sa ngayon mga kaidol, nung nagawa ko yung video na yon, nung naisabi ko dito, na-upload ko sa aking YouTube channel, ang napakasakit doon mga kaidol, kasi pinagsabihan po tayo na may nag-comment po doon na pinagsabihan po tayo na gawa-gawa ko lang daw yon, at binubudol ko daw, parang binubudol yung parang hindi totoo yung sinabi ko ba na nangyari sa aking kaibigan. So hindi naman biro ko yung ganun mga kaidol, no, kung titignan nyo yung sitwasyon. So siguro pag makita ng isang kaibigan na ginagawan siya ng istorya na hindi totoo, ay magagalit yun. So siyempre kung sa akin, siyempre matatakot po tayo kasi hindi totoo. Pag hindi yung totoong sinasabi mo tapos magagalit sa'yo, ayan, wala tayong laban doon kasi ikaw yung may gawa. So sa ngayon mga kaidol, no, ito ay sasabihin ko sa inyo, ay nagpakalungkot mang sabihin, hindi natin talaga maiwasan yung pangyayari. So nabalitaan ko lang po mga kaidol, sa mga supporter ni Caps TV, sa mga tunay na nagpapalo nagsasubscribe kay Caps TV, no? So alam ko po, kilala niyo si Caps TV. Yung channel niya po, Caps TV po, no? Hindi na po siya pag-explore, hindi na po siya nakapag-vlog dahil po sa hirap ng kita sa YouTube. Maliit yung views,
wala kang kikitain. So may mga anak, may pamilya, so kailangan niyang mag-iba ng trabaho. So nag-focus siya mga kaidol sa isang trabaho ng isang collector. So hindi ko alam kung ano yung company na pinagtrabahuan niya. So, nung wala pa akong trabaho mga kaidol, sinabihan niya ako na kung gusto ko ba daw ako magtrabaho. Pero tumanggi ako kasi mahirap yung trabaho niya mga kaidol kasi pira yung dala niya. So, hindi natin alam, lalo na sa panahon ngayon na kailangan talaga yung pira at saka mainit sa mga masasamang loob mga kaidol, no? Masasamang tao. So ayan, hindi ako nagtrabaho mga kaidol doon sa kanyang offer. Ako ay nakapaghanap ng ibang trabaho. So sa aming pagbablog mga kaidol sa YouTube kasi ilang ulit kong sinasabi sa inyo na sa nakikita niyo mga views namin, hindi kami makakasahod na sa loob ng isang buwan kasi kailangan mong kunin yung $100 para makakuha ka ng 5K or 5,758 na pira dito, Philippine money dito sa Pilipinas. So sa views namin hindi makaya namin nun. So kailangan namin maghanap ng ibang trabaho para po ay may tustos kami sa aming pamilya. So, yan, kanya-kanyang trabaho, hindi na nakapag-focus sa pag-vlog, wala nang explore. So, halos lahat po kami ng grupo ni Diyos 69 ay hindi na nakapag-vlog mga kaidol mo dahil sa hirap ng kita sa YouTube. Mahina yung views. Pag mahina yung views mga kaidol, walang kikitain. So, nagpapasalamat pa rin po ako sa mga tunay na sumusuporta sa akin, lalong-lalo na sa aking mga subscriber o sa aking mga silent viewers na patuloy na nanonood. Yung pag no skip ads ng mga kaidol, malaking tulong na rin po yun at yung pag-share ng aming video ay nakakatulong po yun sa amin. So sana po may share yung video na to at makakatulong sa amin din po. Maraming salamat po sa inyo. So yan, nakapaghanap ng ibang trabaho. Mahirap kasi talaga yung trabaho namin na sa explore, lalong-lalo na delikado yung pag-explore mga kaidol. Hindi lang yung mga masasamang tao, yung mga kalaban mo doon sa bundok, pati yung mga iba't ibang klase ng mga hayop posible mong makasagupa doon. So, ayan, parang pinipigilan na, parang hindi na rin papayag yung nanay namin. Saka kailangan din magtrabaho, focus sa trabaho kasi may mga bata po akong pinapaaral. So, gaya rin ni Kuya Caps, ay siya po ay nagtrabaho. So, ang masama dun mga kaidol, ito sasabihin ko sa inyo, masama rin ang loob ko nung nakapag-upload ako ng video tungkol sa kanyang pagkadisgrasya kasi para bang gustong ipahiwatig sa nag-comment doon na budol yung ginagawa ko para magkapira. Hindi naman po totoo yung mga kaidol. So, masakit sa loob yun. Masakit sa dibdib yun. So, wala tayong magawa kasi hindi naman pareha yung mga pag-iisip ng tao. So, ngayon mga kaidol, kung maniwala man kayo hindi, si Caps TV po or si Kuya Caps ay talagang hindi nakasurvive doon sa hospital. Si Kuya Caps po ay pumanaw po. Patay na po si Kuya Caps. So, nakakalungkot pong isipin sa mga pangyayari. Parang ilang ano lang mo yung kasama tapos mawala. Wala na po si Kuya Caps mga kaidol. Sa mga subscriber po ni Kuya Caps, sa mga followers ni Kuya Caps, Caps TV or Caps Kaputol, wala na po siya, pumanaw na po si Kuya Caps. So, ngayon mga kaidol, ayun po, dinala po siya doon sa kanilang lugar. Doon po siya at ang nabalitaan ko po na kasi ando na po sila si Longhir doon, si Longhir TV, Arods TV, si Imer Adventure, si Ramil Adventure, ando na po sila. Sila po ay nakikiramay po sa pagkawala ni Kuya Caps. So,
Ako po mga kaidol, hindi pa po ako nakapunta doon kasi may trabaho po ako. So, yung sinasabi nila na ano, kung kailan yung sinasabi na last night, yung sinasabi doon, tinanong ko si Rod Stevie, yung last night daw niya po sa susunod na week, Wednesday daw po yung living ni Kuya Caps. So, yun po ang sabi ni Rod sa akin. So, Martes yung at Tuesday yung ano last night niya. So, sana po makapunta tayo doon mga kaidol para makikiramay po tayo sa kanyang pamilya at pati na rin sa kanyang asawa na si Gina. So, sana po makapunta tayo doon. So, yan, pinunta ko na rin si ano, pinalam ko na rin kay 69. So, hindi rin makakapunta si 69 mga kaidol kasi busy rin sa kanyang hanap buhay kasi wala na po siyang vlog ngayon. Katrabaho po kasi si 69 sa bakery. So, nag-uusap-usap rin kami ni Efraim, baka makapunta kami doon. So, ayan, tinat ko na rin si hindi ko pa na sabihan si Logan, si Desridin, hindi ko pa na paalam sa kanya sa tungkol sa nangyari kay Caps TV. So, nakakadismaya po talaga mga kaidol, pero hindi natin hawak yung buhay po natin mga kaidol, no? Kung andyan lang po tayo, o andyan lang po si Kuya Caps, yung buhay niya, yan, tanggapin na lang po natin. Hindi ko pa rin nakakausap ng masinsinan yung asawa niya kasi alam niyo naman, pag isang mabubuting asawa, mabubuting tao, maraming nagmamahal din. So, ayan, sa tuwing tatawagan ko yung asawa niya, ay talagang umiyak yung asawa niya. So, ayan na po mga kaidol, no? Maraming salamat po yung walang sawang suporta. So, abangan nyo lang po mga kaidol, yung pagpunta namin doon, kung makapunta kami doon. Hindi ko alam mga kaidol kung makapagawa ba tayo ng video doon para makita nyo kung anong status niya doon. Kung papayag ba yung misis niya o pamilya niya na makapag-video po tayo. So, abangan nyo lang po mga kaidol yung susunod nating mga upload na video tungkol sa pangyayari kay Kuya Caps. So, bala ko sana makapunta doon mga kaidol. Kaso lang may po tayo, may mas inuuna po tayo. Sana makarating po tayo doon mga kaidol, no? Mapuntahan po natin si Kuya Caps. Ayan, God bless po sa inyong lahat mga kaidol. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ano mang oras tayo makita itong video na to. Sa aking baser dyan. Pakitingin na lang po sa o kung gusto mong kontakin para maniwala ka kasi ikaw lang yung hindi naniniwala na ano si Caps TV na disgrasya. So ngayon, pwede mong tawagan yung asawa niya. Pwede mong kontakin o magtanong ka doon yung sino ka man na nagsabi sa akin na binubudol ko yung pangyayari ni Caps TV. Kontakin mo o i-chat mo, i-adrin mo yung asawa niya, Gina Caputol. O ulitin ko sa iyo, ma'am, o boss, o sir, o ano ka man, na nagsasabi na budol lang yung ginagawa ko. Kontakin mo yung asawa niya, Gina Caputol yung Facebook niya. So, doon ka magtanong kung talaga bang nagawa lang ako ng istorya laban para kay Kuya Caps. So, yun lang po. Sana po malaman mo doon. Huwag lang sa akin kasi hindi ka naniniwala. Maraming salamat po sa nagbaba sa akin at sa aking mga solid supporters na mula noon hanggang ngayon na patuloy na nagsusuporta. Thank you so much. God bless po sa inyo lahat.